Lumipat ang eksena sa gusali ng Tejas Sports na pagmamay-ari ng ama ni Woo Young. Makikita sa labas ang sasakyan ni Jin Sok at ang kanyang bodyguard na naghihintay sa labas. Napabuntong hininga ang bodyguard at nagrereklamo siya sa pinapagawa sa kanya ni Jin Sok. Bakit kailangan pang bugbugin ang estudyanteng yun, kung pwede naman daan sa maayos na usapan. Ngunit bigla niyang naalala na ang batang yun ay tila kakaiba, dahil nakita mismo ng dalawa niyang mata, kung paano niya tinalo si Woo Young nang walang kahirap-hirap. Kaya naisip ng bodyguard na ang batang yun ay hindi katulad ng isang normal na estudyante, kaya sa tingin niya ay napakataas ng antas ng batang yun. At napansin niya noong nag-uusap sila ni Jian, napakataas ng kumpiyansa ng batang yun sa kanyang sarili. At ang kanyang mga titig na nakakatakot at tila nagbabanta. Pero kahit na ganoon, kahit anong mangyari hindi ako pwede matalo sa isang high schooler. Pagkatapos ay bigla niyang napansin ang isang figure na papalapit sa kanya. Kaya biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat nang makita ang taong yun. Sa kanyang harapan makikita ang isang matandang nakasalamin at nakasuot ng coat, siya ay isang secret agent mula sa National Intelligence Service. Sinabi ng agent sa bodyguard na matagal-tagal na rin sila noong huli silang nagkita at narinig niya sa iba na umalis na pala siya sa kanilang kumpanya. Kaya biglang yumuko ang bodyguard upang humingi ng tawad dahil hindi siya nakapag-palm ng maayos sa mga dati niyang kasamahan, kaya sinabi ng agent na wala siyang dapat ihingi ng tawad. Dahil naiintindihan niya kung ba't siya umalis sa kumpanya, dahil sa kanilang trabaho na napakaliit lang ng sweldo. Kaya ngumiti ang bodyguard habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay nagulat ang bodyguard nang kamustahin ng agent ang kanyang ina, kaya sinabi ng bodyguard kung alam ba niya. Kaya sumagot ang agent at sinabing syempre naman alam ko, dahil medyo disente ka sa mga junior field agent, kaya kakaiba para sa iyo na biglang umalis. Kaya humihingi ng tawad ang bodyguard at sinabi niyang balita ko pumunta ka ng abroad, kaya hindi ko kayo makontak. Kaya sinabi ng agent na walang nakakaalam kung kailan kami makakabalik mula sa aming misyon, kaya wala tayong magagawa kundi maghintay. Pagkatapos tinanong ng bodyguard ang agent kung ano ang nagdala sa kanya rito. Kaya nakangiting sinabi ng agent na alam mo kung ano ito. Ito ay isang bagay ng pambansang kahalagahan. At biglang humingi ng tawad ang bodyguard at sinabi niyang sa palagay ko nawala ang aking taktika pagkatapos na gumugol ng ilang taon sa pagiging sibilyan. Sinabi ng agent na mukhang hindi naman at parang nasa maayos ang lahat at may gusto akong itanong sayo. Alam mo ba ang tungkol sa insidente kay CEO Huang? Biglang naalala ng bodyguard ang ama ni Woo Young ang chairman ng Taejong Group. Kaya sinabi niya sa agent na oo, nakita ko ang artikulo tungkol sa kanya na nakoma dahil sa isang cerebral hemorrhage. Kaya sinabi ng agent na tama, ngunit ang mga utos ay patuloy na nagmumula sa itaas. Kaya biglang nagtaka ang bodyguard at tinanong niya ang agent kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya sinabi ng agent na sinabi nila parang gawa iyon ni Shadow. Biglang nanlaki ang mata ng bodyguard pagkatapos marinig ang pangalang Shadow mula sa agent, kaya tinanong niya ang agent kung ang ibig niya bang sabihin ay ang maalamat na si Shadow ang may gawa ng lahat. Tama ba? Kaya sinabi ng agent na hindi lahat. Ang mga insidente ng pag-atake at pag-hack sa DDoS ay parang katulad dati. Biglang naging seryoso ang mukha ng bodyguard habang patuloy na nakikinig sa mga sinasabi ng agent. At dagdag pa ng agent sa tingin niya ay kagagawa nito ng mga taga North Korea. Kaya sinabi niya sa bodyguard na rinig mo na rin ang tungkol dito, tama ba? Ang zero na iyon ay mula sa North Korea. Biglang pinagpawisan ng bodyguard nang marinig ang pangalang Zero. Ngunit biglang sinabi ng agent na iyon ay walang katotohanan. Ang maalamat na si Shadow, na nawala 10 taon na ang nakakaraan, ay biglang muling lumitaw at pinuntirya ang isang katamtamang CEO ng kumpanya, hindi ang presidente o punong ministro ng Korea. At higit pa rito, si Zero, ang isang maalamat na hacker na hinahabol ng lahat ng organisasyon sa buong mundo, ay inatake ang isang kumpanya na halos hindi man lang makaabot sa ika-30 pwesto sa mundo ng business. Ang bodyguard ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman mula sa agent. Ang agent ay napakaraming katanungan sa kanyang isipan, ano ang dahilan, bakit nila ito ginawa? Kaya sinabi niya na tila ang lahat ng ito ay walang saysay.
Nasinang-ayunan ng bodyguard at sinabi niyang tama ka dyan at biglang lumapit sa kanya ang agent at hinawakan siya sa balikat at sinabi niyang masaya siyang muli silang nagkita. Kaya kailangan niya nang umalis, dahil magsusulat pa siya ng ulat at kailangan niya pang bumalik sa ibang bansa, para sa isa pang misyon. Kaya habang papaalis ang agent sinabi ng bodyguard na masaya rin siyang nagkita silang muli. Kaya habang siya ay papalayo itinaas niya ang kanyang kamay upang magpaalam at sinabi niya na sana ay muli silang magkita. Kaya habang tinititigan ng bodyguard ang papaalis na agent hinihiling niya na sana ay magkaroon siya ng malusog na pagre-retiro. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis at bago siya umalis sa isip niya na ang dalawang maalamat na si Zero at si Shadow ay walang paraan na sila ay nasa Korea. Lumipat ang eksena, makikita ang ama ni Jian na humihigog ng mainit na kape. Tahimik niyang pinapanood ang lahat ng CCTV camera na naka-install sa iba't ibang lugar. Habang ang kanyang ina ay naghihiwa ng carrot ng napakabilis at perpekto ang pagkakahiwa ng mga ito, gamit ang napakatalim na kutsilyo. At makikita ang kanyang ina na chill lang na nakikinig ng musika, habang naghihiwa ng mga sangkap para sa kanyang lulutuing pagkain. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa loob ng fighting gym, makikita sa loob si Jian at Jin Sok at ang kanyang bodyguard. Habang sinusuot ni Jian ang kanyang fighting gloves, tila malalim ang kanyang iniisip, at tumingin sa kanya si Jin Sok na tila siya ay natutuwa nang makita ang reaksyon ng ating bida, sa tingin niya ito ay nakakaramdam na ng takot sa mga oras na ito. At makikita ang kanyang bodyguard na tila malalim ang iniisip, dahil sa tingin niya siya ay nakakaawa, dahil lang sa pera kaya ginagawa niya ito. Kaya pinag-iisipan niya na oras na para bumitaw sa kanyang trabaho. Ngunit biglang sumigaw si Wu Yang at sinabing siya ay aalis na at bahala na sila dito. Kaya mayabang na tinanong ni Jin Sok si Wu Yang kung bakit naman siya bigla ang aalis, kaya niyaya niya ito na manatili at panuurin kung paano mabugbog ang bastos na nasa kanilang harapan. Kaya habang si Jin Sok ay abala sa kanyang pagsisilita tinitigan siya ng kanyang bodyguard tila naiirita sa kay-abangan ng kanyang amo. Kaya tumingin si Wu Yang pabalik ng may inis na ekspresyon at sinabi niya kay Jin Sok na pinahiram na kita sa gym at pinasakay kita, hindi pa ba sapat yon? Kaya mayabang na tinanong ni Jin Sok si Wu Yang kung galit ba siya sa kanya, dahil ba ginawa niyang kanang kamay ang taong ta. Habang si Jian ay napapatulala na lang sa kanyang nakikita. Sa isip niya anong kalokohan ang pinagsasabi ng taong ta. Pagkatapos marinig ang pahayag ni Jin Sok si Wu Yang tumalikod umalis at sinabi niyang hindi siya interesado. At makikita sa kanyang mukha ang puot at galit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos makikita si Wu Yang na umaalis na iwan ang tatlo sa loob ng arena. Si Jin Sok ay patuloy na nagrereklamo sa ginawa ni Wu Yang na pag-iwan sa kanila, kaya pinagmumura niya ang dati niyang kaibigan. Habang ang kanyang bodyguard ay seryosong nakatingin sa papaalis na si Wu Yang. Biglang kinuha ni Jian ang kanilang atensyon at sinabi niya sa kanila kung tapos na ba sila sa kanilang drama. Kaya itinuro ni Jian ang bodyguard ni Jin Sok at sinabi niya sa kanila, kung sakaling matalo niya ang malaking taong yan. At nakangiti niyang sinabi na gagawin niyang alipor si Jin Sok. Biglang nena si Jin Sok sa sinabi ni Jian, habang ang kanyang bodyguard ay walang masabi sa taas ng kumpiyansa ni Jian sa kanyang sarili. Pagkatapos unti-unting humahakbang ang mga paa ni Jian palapit sa kanila at sinabi niya sa kanila kung patuloy mong dadalhin ang ibang tao na nagsasabing mas malakas ang taong ito at kung malakas nga talaga ang taong ito, hinding-hindi ito matatapos, hindi ba? Seryosong nakatingin at nakikinig ang dalawa sa mga pahayag ng ating bida. Kaya habang nagkatitigan ang dalawa sa isa't isa sinabi ni Jian na mukhang walang kwenta ang makipag-away dito. Sa isang malisyosong ngiti, sinabi ni Jin Sok kay Jian na hinding-hindi niya matatalo ang kanyang bodyguard. Kaya mayabang niyang ipinagmamalaki na ang kanyang bodyguard ay dating secret agent mula sa National Intelligence Service. Kaya seryosong tinitigan siya ng bodyguard. Kaya tiningnan ito ni Jian ng may seryosong ekspresyon at tinanong niya kung totoo bang isa siyang secret agent. Ngunit hindi sumasagot ang bodyguard at patuloy lang itong nakatitig sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Si Jian ay hindi nagpasindek kaya tinitigan niya rin ito ng seryoso, at para bang handa ng umatake anumang oras. Ngunit biglang nagsalita ang bodyguard at sinabi niya kay Jian na humingi siya ng tawad kay Jin Sok ngayon at magpapanggap siyang hindi ito nangyari.
Kaya seryosong sinabi ni Jian sa bodyguard kung wala ba siyang pride. Biglang nagtaka ang bodyguard sa sinabi ni Jian. Kaya ipinaliwanag ni Jian sa kanya, sinasabi mong isa kang dating agent ngunit gumagawa ka ng mga bagay tulad ng pagbogbog sa isang estudyante para lamang sa pera. Kaya sinabi ng bodyguard kay Jian na mula sa iyong pananaw, sa palagay ko ito ay maaaring tumingin sa ganoong paraan. Ayoko rin gawin ito kaya binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kaya maaari kang umatras dito. Kaya nakangiting sinabi ni Jian na hindi ko gusto, kaya anong gagawin mo? Kaya napabuntong hininga ang bodyguard at sinabi niyang sa tingin ko wala ng ibang pagpipilian, magiging madali ako sayo, para hindi siya masaktan, ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay may biglang mabilis na paa ang papunta sa kanyang mukha. At makikita ang ating bida na biglang inatake ng malakas na sipa ang bodyguard habang ito ay abala sa kanyang pagseselita. Ngunit madali lang itong naiwasan ng bodyguard. Ngunit siya ay nabigla sa bilis ng atake ni Jian. Pagkatapos ay biglang umikot si Jian sa ere at naghanda ng isa pang malakas na atake. Pagkatapos ay tumingin siya sa bodyguard at pinakawala ng napakabilis na atake patungo sa kanyang kalaban. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mabilis na atake na paparating sa kanya. Kaya solidong tumama sa kanyang katawan ang sipa ni Jian. Ngunit sa hindi inaasahan tila napigilan ng bodyguard ang ataking iyon gamit ang isa niyang kamay, ngunit naramdaman pa rin niya ang sakit ng sipa ng ating bida. Kaya biglang nagulat si Jian, hindi siya makapaniwala na nagawa pa ng taong ito madepensahan ang kanyang sarili sa ganoon kabilas na atake. Kaya habang iniinda ng bodyguard ang sakit ng sipa ni Jian sa isip niya, ang batang ito ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Si Jin Sok ay napapatulala na lang, dahil sa kanyang nakikita, dahil nagagawa ni Jian makipagsabayan sa kanyang bodyguard. Pagkatapos ay sinermonan siya ng bodyguard at sinabing hindi na masama ngunit kung gagamitin niya ang ganoong kadelikadong estilo palagi ay masasaktan lang siya. Agad na sinang-ayunan ni Jian ang sinabi ng bodyguard kaya sa isip niya kakaiba talaga ang mga reaksyon ng taong ito. Kaya kailangan niyang pag-isipan ang susunod niyang gagawin sa taong ito. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Jin Sok sa kanyang bodyguard at tinatanong sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya inutusan niya ito na magmadali at bugbugin ang lalaking yan. Kaya biglang napalingon sa kanya si Jian, dahil sa lakas ng kanyang sigaw na maririnig sa buong gymnasium. Habang si Jin Sok ay nagngangalit, dahil sa ang kanyang bodyguard ay walang ginagawang aksyon para bugbugin ang ating bida. Sa isip ni Jian ay hindi niya magagawa ang kanyang binabalak na gawin dahil sa bastos na ito. At dahan-daang lumalapit sa kanya ang bodyguard at tinitigan siya nito ng may seryosong ekspresyon. Kaya biglang ngumiti si Jin Sok nang makita niyang gumalaw na ang kanyang bodyguard, at si Jian ay napatingin sa bodyguard na unti-unting lumalapit sa kanya. Kaya iginalaw niya ang kanyang kanang paa para humanda sakaling umatake sa kanya ang bodyguard. Sa isip niya ang taong ito ay dating South Korean black belt, kaya hindi madaling kalaban ang taong ito. Ngunit malaki ang tiwala ni Jian sa kanyang kakayahan, kaya sa isip niya ay titingnan niya ang totoong kakayahan ng isang black belt. Tumingin sa kanya ang bodyguard at determinado ng labanan ang ating bida ng kanyang buong lakas. Pagkatapos ay biglang gumalaw ang mga paa ni Jian at umatake sa bodyguard ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang kamao, ngunit madali lang itong naiwasan ng kanyang kalaban. Ngunit biglang nagulat ang bodyguard dahil hindi kamao ang ginamit ni Jian na pang-atake. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang mga daliri upang punteriyahin ang mata ng kalaban. Pagkatapos mailagan ang unang atake ni Jian ay agad na naghanda si Jian ng kanyang susunod na pag-atake. Gamit ang kanyang kanang kamay sinuntok niya ang bodyguard ng napakalakas, ngunit ibinaba ng bodyguard ang kanyang katawan, kaya matagumpay niyang naiwasan ang suntok ni Jian. Pagkatapos ay hinawakan niya ang damit ni Jian na biglang ikinagulat niya. At hinawakan niya ang kamay ni Jian upang hindi ito makapalag. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa taekwondo. Kaya malakas niyang binuhat si Jian upang ibalibag sa sahig. Ngunit bago pa siya maibalibag sa sahig ay biglang kumapit ang kanyang dalawang paa sa hita ng bodyguard. Na ikinagulat niya, hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Jian. Pagkatapos ay hinawakan ni Jian ang kanyang siko.
Gamit ang kanyang buong lakas itinulak niya pataas ang kamay ng bodyguard na naging dahilan ng kanyang pagkakawala mula sa pagkakahawak sa kanya ng bodyguard. Kaya gulat na gulat ang bodyguard sa ginawa ni Gian, dahil wala pang may nakakatakas sa kanya sa oras na mahawakan niya ang mga ito. Kaya tumingin sa kanya si Gian na may halong pang-iinis sa kanyang kalaban. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng bodyguard gamit ang kanyang kaliwang kamay. At mabilis na naghanda ng malakas na atake patungo sa kanyang kalaban. At walang kahirap-hirap na sinuntok ni Gian ang tagiliran ng bodyguard. Makikita na halos solido itong tumama sa katawan ng bodyguard, at sa sobrang lakas ay napapakagat na lang ito sa kanyang mga ngipin. At biglang umatras ang bodyguard upang makapag-isip ng maayos. Kaya habang iniinda ang sakit sa kanyang gilid sa isip niya sino kaya ang lalaking ito, mukhang hindi ito isang martial artist, pero napakalakas niya. Kaya tinitigan siya ni Gian ng may seryosong ekspresyon. Sa isip niya halos ginamit niya na ang kanyang buong lakas sa ataking iyon, ngunit hindi man lang bumagsak ang lalaking ito. At biglang sumigaw ng malakas si Jin Sok at sinabihan ang kanyang bodyguard na kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ko sa iyo na huwag kang magpipigil at patayin mo na kaagad ang bastos na yan. Biglang ninas ang bodyguard sa ginawa ni Jin Sok. Kaya tumingin si Gian kay Jin Sok ng may seryosong ekspresyon. Kaya biglang natakot si Jin Sok nang tinitigan siya ni Gian. Pagkatapos ay biglang tumakbo ng mabilis ang bodyguard patungo sa ating bida upang sunggaban siya. Habang si Gian ay kalmado lang na nakatayo habang nakatingin sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit kay Gian, ay bigla siyang nagulat, dahil biglang hinawakan ni Gian ang kanyang mga balikat gamit ang kanyang dalawang kamay. At makikita nga na nagawang mapigilan ni Gian ang papasugod na bodyguard gamit ang kanyang buong lakas. Kaya habang si Gian ay nakahawak sa balikat ng bodyguard na tila gulat na gulat, biglang naglansad si Gian ng malakas na sipa gamit ang kanyang napakatigas na tuhod. Ngunit madali lang itong naiwasan ng bodyguard sa pamamagitan ng pagbaba sa kanyang katawan at biglang hinawakan niya ang damit ni Gian. Pagkatapos ay buong lakas siyang pumasok sa ilalim ni Gian at hinawakan ang kanyang paa. At buong lakas niyang binuhat si Gian, habang nakapatong sa kanyang balikat. At mukhang balak na ibagsak si Gian ng malakas sa sahig. Ngunit bago pa niya magawa ang kanyang binabalak ay biglang pinuluputan ni Gian ang ulo ng bodyguard gamit ang kanyang paa, tila biglang naging pabor sa kanya ang sitwasyon. Kaya gamit ang kanyang buong lakas, ay pinaikot niya ang kanyang katawan na naging dahilan ng pagkawalan ng balanse ng kanyang kalaban, kaya walang kahirap-hirap niyang napabagsak sa sahig ang buong katawan ng bodyguard. Kaya habang nakapulupot ang kanyang paa sa leeg, ginamit ng bodyguard ang kanyang kamay, upang hawakan ang mga paa ni Gian. At gamit ang kanyang buong lakas ay puwersahan niyang tinanggal ang nakapulupot na paa sa kanyang leeg. Kaya biglang nagulat si Gian, dahil nagawa ng bodyguard na makawala sa kanya gamit ang lakas ng kanyang mga kamay. Kaya biglang umatras ang ating bida upang makapag-isip ng magandang plano. Napabuntong hininga ang bodyguard, habang dahan daw ang sinusubukang tumayo. Kaya tinanong ni Gian ang bodyguard bakit hindi niya ginagamit ang kanyang mga kamao. Ngayon alam mo na wala kang kakayahan para madawiin ako, tama ba? Kaya habang siya ay tumatayo, nakangiting niyang sinasambit sa kanyang isipan na kakaiba talaga ang batang ito na isip niya pa yon. Kaya tumayo ang bodyguard at sinabi niyang humihingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit niya sa kanya, dahil isa lang siyang estudyante. Kaya sinabi ni Gian sa kanya, kung magiging seryoso na ba siya sa ngayon. Ngunit biglang sinabi ng bodyguard na tinatanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Biglang nagtaka si Gian sa sinabi ng bodyguard. Kahit si Jin Sok ay biglang natigilan at hindi makapaniwala. Sinabi ng bodyguard na natalo siya sa kanilang laban, kaya hindi niya na kailangan pang humingi ng tawad. Kaya napapatulala na lang si Gian, hindi pa rin makapaniwala na gagawin yun ng bodyguard. Kaya galit na galit si Jin Sok at malakas niyang sinisigawan ng kanyang bodyguard, ano ba ang iyong pinagsasabi? Ilabas mo ngayon ang lahat upang tapusin ang lalaking yan. Anong ibig mong sabihin na talo ka? Gusto mo bang masisante? Biglang natigilan si Jin Sok nang titigan siya ng kanyang bodyguard at sabihin sa kanya na tumigil na siya sa kanyang kakasigaw. At kumpiyansa niyang sinabi kay Jin Sok na siya na mismo ang magre-resign sa kanyang trabaho bilang bodyguard niya. Biglang natarante si Jin Sok sa sinabi ng kanyang bodyguard,
kaya hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Pagkatapos bago umalis ang bodyguard sinabi niya na gusto niyang lumaban ng maayos mamaya, kaya biglang napalingon sa kanya si Jian. Pahabol pa ng bodyguard, sinabi niya gusto niya sa labas ng ring, biglang nagulat si Jian, kaya sinabi niya sa bodyguard na kung dumating ang pagkakataon na sana muli silang maglaban. Kaya bigla siyang napangiti. Kaya habang papaalis ang bodyguard palabas ng arena, nakangiting tinitigan ni Jian ang takot na si Jin Sok. Kaya napapangiti na lang si Jian nang makita ang ekspresyon ni Jin Sok, habang nanginginig ang buong katawan. Kaya malumanay niyang sinabi kay Jin Sok kung mag-uusap ba sila o hindi. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.